Dekada 80, gintong panahon ng pelikulang Pilipino. Sa gitna ng makulay na industriyang ito, umusbong ang isang 14 anyos na dalagita, si Delia Dueñas Smith, o mas kilala sa mundo ng showbiz bilang si Pepsi Paloma. Isa siya sa mga tinaguriang soft drink beauties, bata, akit-akit, at may nagniningning na kinabukasan. Pero sa likod ng mga ngiti sa harap ng kamera, nagtatago ang isang madilim na katotohanan. Isang gabi ng lagim na nagpabago sa kanyang buhay at isang misteryosong pagwawakas na hanggang ngayon ay nagiiwan ng malaking katanungan sa hustisya ng Pilipinas. Ito ang kaso ni Pepsi Paloma. Noong June 1982, ginulantang ni Pepsi Paloma ang buong bansa nang magsampa siya ng kasong rape laban sa tatlong malalaking pangalan sa industriya ng telebisyon at komedya, sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Ayon sa kanyang opisyal na salaysay, dinala siya sa isang silid sa Sulu Hotel sa Quezon City. Doon, pinainom di umano siya ng alak na may halo-halong gamot na naging mitya upang mawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Sa kanyang paggising, tumambad sa kanya ang isang malagim na bangungot. Ayon kay Paloma, hinalay at pinagsamantalahan siya umano ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Naging malaking iskandalo ito. Humingi ng saklolo si Pepsi sa batikang aktor na si Ray de la Cruz na nagsilbi niyang manager. Ngunit sa halip na mabilis na katarungan, pader ng kapangyarihan at impluensya ang binangga ng batang aktres. Ayon sa mga ulat, pumasok sa eksena ang isang sikat na mambabatas at host na si Senator Tito Soto upang mamagitan. Sinabi ng mga kritiko na ginamit niya ang kanyang posisyon para ayusin ang kaso, bagamat mariin niya itong itinanggi sa mga sumunod na taon. Dito nagbago ang takbo ng investigasyon. Sa ilalim ng matinding pressure mula sa publiko at sa industriya, isang sorpresang hakbang ang naganap. Nilagdaan ni Pepsi Paloma ang isang affidavit of desistance o pagbawi sa kanyang mga naunang paratang. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan. Bilang kapalit, nagkaroon ng areglo kung saan humingi ng pampublikong paumanhin ang mga akusado. Ang kaso na dapat sana ay dumaan sa masusing paglilitis upang mapatunayan ang katotohanan ay tuluyang naisara ng walang formal na hatol. Malaya ang tatlong komedyante, ngunit para kay Pepsi, ang hatol ay nagsimula pa lang sa kanyang sarili. Ang kanyang karera ay unti-unting nalaos at ang kanyang isipan ay binalot ng matinding depresyon at trauma. May 31, 1985, 3 taon matapos ang kontrobersya, sa loob ng kanyang apartment sa Pasay City, natagpuan ng 18 anyos na si Pepsi Paloma na wala ng buhay. Nakabitin sa kisame gamit ang isang lubid. Ayon sa opisyal na investigasyon ng pulisya, ang opisyal na hatol ng kanyang kamatayan ay suicide. May natagpuan di umanong suicide note na naglalaman ng kanyang mga huling hinanakit sa buhay at sa hirap na kanyang pinagdaanan. Walang nakitang matibay na ebidensya ng foul play ang mga otoridad noong panahong iyon, kaya ang kaso ay tuluyan ng isinarado. Pumanaw si Pepsi nang walang sino mang nakulong para sa kanyang unang hiyaw ng katarungan. Natapos ang buhay ni Pepsi Paloma sa edad na 18, pero ang kanyang kwento ay hindi kailanman mababaon sa limot. Noong dekada 90, muling binuhay ng bandang Eraserheads ang kanyang alaala sa pamamagitan ng kantang Spoliarium. Isang awitin na pinaniniwalaan ng marami na naglalaman ng mga nakatagong simbolo tungkol sa nangyari kay Pepsi Paloma noong gabi ng June 1982. Ang trahedya ni Pepsi ay nananatiling isang malaking salamin sa ating lipunan. Ipinapakita nito ang madilim na muka ng showbiz, kapangyarihan at ang sistemang madalas ay pumapanig sa may impluensya. Suicide nga ba ang tumapos sa kanya o unti-unti siyang pinatay ng isang lipunang piniling manahimik at magbulag-bulagan? Sa mundong ang hustisya ay may katapat na presyo at impluensya, gaano nga ba kaligtas ang mga walang boses at walang kapangyarihan?